Sa ibang mga tao, sabi nila sa amin na ano, na ang aga namin mag-asawa, gantaon pa lang daw kami. Dapat daw, ano, pinagsawaan daw muna namin yung pagkadalaga namin. Insecurity sa mga barkada din. Kasi, ano sila eh, parang naramdaman ko na sila may ganyan, may mga karelasyon, tapos nakikita ko yung sweetness nila, tapos parang ako wala, ganun. Sa barkada po, nagkaanuhan kami ng mga barkada ko. Tapos nagkakainuman, hanggang sa napunta sa mga boyfriend. Tapos yun, napunta na sa pag-aasawa. Ayun, kung saan ako dinadala ng mga barkada ko, na-impluwensya na nga ako hanggang sa naghinto ako. Tapos, ayun, nung naghinto ako, doon ako natutong mag-boyfriend. Makilala kung sino-sino, kung saan-saan pumunta, ayun. Cellphone lang, yun nga sa hatid sundo, ganun. Naano lang ako sa kanya, mabait siya. Katulad ng, di ko nahanap sa magulang ko yung pagkakaromba ng ano sa akin, yung importansya, ganun. Sa pagtatrabaho ko, siya lang yung nakakaano sa pagod ko, ganun. Ayoko sana magbuntis kaso gusto ng asawa ko, binigyan ko na lang siya. Gusto niya magkaroon ng anak, binigay ko na lang. Nung 7 months kami, tapos nabuntis na ako. Oo, nung una napag-usapan namin na ganyan, handa kami, pero nung nagkaroon na, hindi pala namin kaya na makabuo ng ganun. Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, Randy ka ako, hindi pa ako dinadatnan. Sabi niya, delay lang yan. Nakinig naman ako, tapos naisip ko na hindi ako dinedelay sa regla. Tinanggap din po yun kasi mahal ko din po siya. Kasi yung sinabi niya na panindigan na lang daw namin kung ano yung nagawa namin. Di ko pa alam talaga na buntis ako noon. Ito na nga yung dumating na birthday niya. Nalaman ko di ako nagkaroon, maghapon. Sabi ko din, parang buntis ako. Yung nagsisisi po ako na nalaman ko po na ganun, ayun, buntis pala. Nagsisisi po ako na nagkaanak po ako ng mahal. Yun nga, yung di ba 17 nga lang ako nag-asawa. Natakot ako nung nanganganak na ako kasi sobrang 3 days ako nag-labor dito. Akala ko mamatay na ako. Di rin ako makakain ng maayos kasi masakit nga. Iyon, minsan talagang may time talaga kinakapos kami, ganun. Kailangan ganito pala buhay ng mama ko, budget dito, budget doon. Tapos kami, wala lang, gastos lang. Pero siya palang hirap, yung nakita ko yun. Hirap din sa pag-aalaga ng bata, sa lahat. Utang talaga. Yun talaga ang pinakamahirap sa buhay ko, utang. Utang dito, utang doon, kung saan. Marami kasing tulad nung responsibilidad. Parang naisip ko rin minsan na hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung ganito kasi ang hirap. Lalo na nung mga panahon na wala pang trabaho yung tatay ng mga anak ko. Siyempre hindi namin alam na sa magulang pa rin kami aasa. Hirap yung nagbubuntis ako kasi naranasan kong di kumain ng isang araw. Kasi mo na lang sa pangbayad sa bahay, kuryente, magano, kulang. Kahit 2 lang kami, kulang pa rin yung sustento ng asawa ko, yung sweldo ng asawa. May pag-aalangan din na nanghinayang na ganon, ang bata-bata ko pa nga daw. Lalo na yung mga ibang sa akin na disappointed sila kasi akala nila ang layo-layo ng mararating ko kasi
yun nga, maganda daw ako, malayo pa mararating ko. Nawala po yung pangarap ko na maging, gusto ko po nun sana maging nurse. Eh, wala din po. Maaga din po ako nag-boyfriend, kaya yun, nabuntis. Ayun ang gusto ko, yung makapag-aral ako ulit. Iyon talagang gusto ko. Gusto ko yung makapagtapos ako ng kahit na high school man lang, makatapos ako at may anak ako, ganun. Mahirap. Sisisi ko na ganun. Huwag silang gagaya sa mga tulad namin. Tsaka dapat mag-aral muna sila. Huwag nilang unahin yung kung ano yung nasa isip nila na hindi naman pwede sa kanila, huwag na lang nilang gawin. Tsaka kung pipili sila ng barkada, huwag yung patulad ng kaibigan ko. Huwag yung nakakasama sa kanila. Huwag po muna sila mag-aasawa ng maaga dahil napakahirap. Tapos ano po, huwag sila masyadong magbabarkada dahil doon din po na doon din po nakukuha yung sa pag-aasawa sa maagang magkakaanak. Tamang pagkokontrol lang at saka hinay-hinay lang. Yun lang. Kasi kung hindi sila magkokontrol, isipin nila, pag hindi sila nagkontrol, ganito yung kalalabasan nila. Yung maagang responsibilidad, maagang pagmamature ng utak, ng isip para lang maging mabuting ina sa mga anak. Sana wag muna ngayon kasi hirap ng buhay. Mahirap kasi pampers, gatas ng anak, wala ka pambili, nga kayo. Lalo na lang yung asawa niyo responsable. Anak ko.